Sa oras na ito, magbibigay po tayo ng pagpapaliwanag. Bakit tuloy-tuloy ang pagkalugmok at pagbagsak ng trust and approval rating ni Bongbong Marcos Jr. Hindi lamang po kamakailan nag-nosedive. Nosedive, tsug. Talagang tsugi ang trust and approval rating ni Marcos Jr. doon sa latest survey ng Social Weather Station. -3 ang kanyang trust and approval rating. Ibig sabihin po, bagamat hinilot, hindi pa rin po nakakalusot. Siguro ang estimate ko mga below -10 pa. At hindi nga ako nagkamali sa estimate ko sapagkat sa latest survey ng isa pang social and political situation survey sa Pilipinas, ang Pulse Asia. Itong Pulse Asia po ay parang social weather station din po. Nakapokus ito sa pagkuha ng sentimiento at pulso ng mga mamamayan hinggil sa kalagayang pampolitika, pang-ekonomiya at panglipunan. Sa latest survey ng Pulse Asia po, nasa -14 and -15 ang trust and approval rating ni Marcos. This is the worst ever for an incumbent president sa Republika ng Pilipinas na ang pagtitiwala at ang pagsang-ayon ng mamamayan ay nalulugmok kahit pa na nakaupo pa sa kalahating termino niya, ang presidente. Wala po tayong nakita o nalalaman sa kasaysayan ng politika at panggobyerno sa Pilipinas na may ganito ka unpopular, may ganito ka kinamumuhian at ikinagagalit ng mamamayan ang pananatili sa poder maliban dito kay Marcos. Nung isa noon, ang kanyang tatay kinamumuhian din po yun. Galit na galit din ang mayoriya ng sambayan ng Pilipino sa diktadura ni Marcos Sr. Kaya nga po, pinatalsik at pinalayas po sila sa poder doon sa unang people power noong 1986, mga kababayan, sapagkat ang diktadura at pasismo, ang pagkamabangis at pagkamalupit ng gobyerno ni Marcos Sr. na umabot sa halos 20 taon ay nagtulak at nagbunsod sa mamamayang Pilipino na lumaban. So ito po ay panibagong antas ng pagkakaroon ng isang unpopular na presidente. Isang presidente na kinamumuhian at galit na galit ang mga mamamayan sapagkat kapareho ng kanyang tatay ay magnanakaw, mandarambong at nangungulimbat sa kaban ng bayan at walang pakialam sa totoong kalagayan at sitwasyon ng mga mamamayang Pilipino. Kaya bibigyan po natin ng summary of perspective pagsumada kung bakit tuloy-tuloy po ang pagdausdos pababa ng pagtitiwala at pagsang-ayon ng mayoriya ng mga mamamayang Pilipino laban kay Marcos Jr. Una, mga kababayan, so dalawa na ito, -3 sa SWS survey, latest last quarter of 2025, ang kay Marcos Jr. na trust and approval rating. Sa Pulse Asia, -14 at -15 respectively ang trust and approval rating ni Marcos Jr. Ano po ang mga dahilan? Ano po ang mga nagbunsod kung bakit sa kalagitnaan pa lamang ng kanyang 6 na taon na termino, lugmok na po ang pagtitiwala, bagsak na po ang pagsang-ayon ng mamamayang Pilipino kay Marcos Jr. Of course, that's another story. It's a different point kung ito bang paglugmok at pagdausdos pababa ng trust and approval rating ni Marcos ay magbubunsod na rin ng panibagong people power
upang palayasin siya sa poder at kanyang kapangyarihan bilang presidente sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan, subalit determinado at kolektibong sama-samang pagkilos ng iba't ibang sektor ng lipunan. That would be another story to watch out. No, it remains to be seen. But what is factual and what reality presents right now, si Marcos Jr. is fast becoming as very unpopular as he can be sa harap ng mga malalaking iskandalo na kinasasangkutan, lalo na sa korupsyon at pandarambong ng kabanang bayan kung ang pag-uusapan. Ayan. So una po dito na nagbunsod ng magkakasunod-sunod na mga social political weather station Pulse Asia results of survey na nagpabunsod ng mga factors na ito kung bakit kapag tinanong ang mamamayang Pilipino kung nagugustuhan at nagtitiwala pa ba sila kay Marcos Jr. below 0, -3, -14, and -15 ang kanyang ratings. And then, kung nagsasang-ayon pa o nagbibigay pa ba ng suporta na manatili si Marcos na ipagpapatuloy ang kanyang nalalabing termino sa pagka-presidente, -3, -14, -15. Ano po ang nagbunsod nito, mga kababayan? Number 1, hindi po mapasusubalian, hindi may tatanggi at hindi kayang pagtakpan ng mga gimmick sa publicity, propaganda sa media at maniobra sa ICI at Senate Blue Ribbon Committee ang naghuhumiyaw na katotohanan na ang sangkot na punong kriminal na salarin or the principal authors and mastermind ng pandarambong at pagnanakaw at malawakang korupsyon, walang iba si Marcos at si Romualdez. That's the number 1 issue kung bakit tuloy-tuloy ang pagdausdos ng trust and approval rating ni Marcos. Kay Romualdez siguro -40 hanggang -50. Kulang na lang latiguhin at banata ng 2x2 ito si Martin Tambaluslos Romualdez para lumayas na sa puder at kapangyarihan. Kapit tuko at makapal ang mukha na nagpapanggap na inosente pa siya at walang kinalaman. So kung si Marcos -3 at -14, -15, si Romualdez -40 malamang yan. Hindi na lang po ipinalabas ang kahiyahiya at katawa-tawa na paglugmok ng kanilang pagkakaroon ng kumpiyansa o anumang pagtitiwala mayroon pa ang mamamayan. So, maliban sa malawak na issue ng malubha at sistematikong panunumbalik ng korupsyon sa ilalim ng gobyerno ni Marcos Jr., malinaw din po ang pangalawang punto na hindi natugunan ni Marcos ang batayang pangangailangan na iangat ang kabuhayan at kalagayan ng buong sambayan ng Pilipino upang mapababa o mapahina man lamang ang epekto ng kahirapan at miserabling buhay sa milyong-milyong Pilipino. Yan po ay hindi pwedeng itanggi ni Marcos. Maliban sa malawakan trilyones na mga pundo ng gobyerno na dinurukot at kinukurakot ng sindikato ni Marcos at Romualdez, lugmok din po at dumadausdos at gumagapang sa mahirap at miserabling sitwasyon ng buhay ang mamamayang Pilipino. Halos 6 sa bawat 10 Pilipino. That means kung i-translate natin po yan, almost 60% ng 120 million Filipinos, kulang-kulang po sa 70 million Filipinos ang nakakaranas ng tinatawag na involuntary hunger o pagkagutom dahil wala po silang kakayanan na mabuhay
ng kumpleto ang pagkain araw-araw. 60%, almost 70 million na mga Pilipino ang kulang at walang kumpletong makain araw-araw. Kahit sa basic na necessity sa bigas at mga batayang pangangailangan sa pagkain. Tumaas din po ang self-rated poverty. Ibig sabihin po, yung tantus o yung antas ng kahirapan ay dumami. Mahigit kumulang po, mga kababayan, sa 53% ng mga Pilipino, mahigit kalahati po yun mga 60 million na mga Pilipino ang nabubuhay sa laylayan ng mahirap na buhay. Kulang sa trabaho, walang trabaho, at ang malinaw, kulang ng kita upang mabuhay. At ang pinag-uusapan natin sa 60 million na mga Pilipinong ito, karamihan ito mga magsasaka, manggagawang bukid, magbubukid, mga katutubong pamayanan na tribo, at pati na po ang mga manggagawa, mga mangingisda, mga maralitang tagalungsod, at iba pang sektor na isang kahig, isang tuka, at walang regular na trabaho o permanenteng kita para mabuhay. That's around 60 million Filipinos. Ang mga datos na ito ay nanggaling mismo po sa gobyerno. Ang self-rated hunger or involuntary hunger at ang self-rated poverty, galing po ito mismo sa Philippine Statistics Authority. And we are talking of the last 3 years ni Marcos, taong 2023, 2024, 2025. Ang ekonomiya, ang agrikultura, ang industriya, ang manufacturing, ang turismo, lugmok at gumagapang.